Magandang araw mga kaibigan, panibagong topic tayo for today's video pero bago yan mag-subscribe ka na at mag-follow para updated ka kapag may panibago tayong upload dito. Brosas questions PhilHealth's P15.5B disbursements during Duterte admin. Gabriela Repenir Arlene Brosas has raised critical questions about the Interim Reimbursement Mechanism, IRM, a system that advanced P15.5 billion in funds to hospitals during the COVID-19 pandemic. Klaro po na kailangan talaga natin i-adjust pababa talaga ang inyong sinisingil. Actually, yung basic na tanong, Mr. Chair, is ang taas ng sinisingil ninyo. Pero bakit ang konti ng isinusuka ninyo sa tao, di ba? So, tanong, since nandiyan naman sa inyo, bakit hindi nyo nalang taasan yung binibigay ninyo na benefit, di ba? Yun ang very basic na question. Bakit kayo hirap to increase the benefits? Yun ang elephant in the room. Attorney Santos. Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo, we have increased our all case rates across the board for 30%, Mr. Chairperson. We have increased our benefit packages starting last year, and even recently, Mr. Chairperson, we have increased the case rates on bronchial asthma and neonatal sepsis. There are also still packages that will be increased this year, Mr. Chairperson, as well as increase in the benefits covering and covered by the Consulta program, Mr. Chairperson, Honorable Representative Kimbo. Mr. Chair, hindi ba pag tinataasan natin ang lahat ng case rates by, let's say, 20%, hindi ba ang tendency ng mga ospital ay taasan din nila ang kanilang mga presyo ng 20%? Hindi pa ganun din. Kung ikaw ay negosyante, kung tinataasan ng PhilHealth ang kanilang cover by a certain amount, say 20%, mga negosyante, hindi ba yun ang gagawin nila? I mean, isn't that a typical response? Kasi kung ginagawa po ninyo ito, alam natin na in the end, ganun pa rin naman di ba? Mamaya siguro ikukwento ni Kong Larny na meron din siyang mapait na karanasan na ang laki-laki ng kanyang hospital bill, ang liit-liit ng kanyang nakuhang PhilHealth benefit. But that's a typical experience Ang liit-liit ng support value. Kaya hindi natin mapagtugma itong PhilHealth story na ang liit-liit ng support value, pero ang laki-laki ng binibigay na suporta ng Kongreso at ang laki-laki ng sinisingil ninyo sa manggagawa. So yun po that's where we are today, Mr. Chair. And that's the reason for why pinipilit ko talaga itong actuarially fair premium. Ano ba ito? Ang ibig sabihin ng actuarially fair is simple. Kung ano yung kinikita mo, o kung ano yung sinisingil mo na premium, yun din ang gagastusin mo. Therefore, zero dapat ang profit mo. Ayon kay Representatives Arlene Brosas, ang allegation ay 15.5 billion na binulsa umano ng PhilHealth officials through fraudulent schemes. Pinautang sa mga negosyante and hospital owners itong budget na ito na para sana sa emergency fund para sa natural disasters. Meron na rin ba na naging liable, baka maari na nating makuha ang report nila, dapat may institutional memory ang ating PhilHealth, di ba? Kaya nga natin sila pinapatawag kasi gusto naman natin itahi ang mga nangyari. Noong nakaraan hanggang ngayon, yung issues na yan, they will hound us. Dapat managot ang PhilHealth nito, napakalaking pera ang nawala. Pera ng taong bayan yan, tapos ibulsan nyo lang. At yun na nga ang topic natin sa video na ito. Ikaw na nanonood ngayon, anong masasabi mo? Comments mo na dyan sa baba. At para naman updated ka sa mga upload ko, don't forget to like and follow. Hanggang dito na lang. Ako si Philippine Vision TV, nagbabalita mula sa Pilipinas. Thank you.